programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kaysa sa nagtatantrum ka dyan, nasa ospital si Claudia, now is the best time na magpakita ka. Ibinigyan na kita sa kailaliman ng memorya ko, Manolo. Kahit ilang beses kang itakwil ng asawa at anak mo, hindi nila mapuputol ang tali na nag-uugnay sa inyo. Oh! Saka lang! Sino yan? Nahuli si Carl. Kaloy, kaya kong patunayan yung sinasabi ko tungkol sa ama mo. Hindi ako nagpunta rito para marinig yung kasinungalingan mo. Gusto ko lang masigurong pagbabayaran mo yung ginawa mo. Pinakulong mo kuya mo para kay Daddy. Gumawa siya ng masama eh. Pero sana lang, deserve yung pagmamahal at pagpapahalaga. Akala ko tuluyan mo na akong pinalimutan eh. Sinigurado ka na buhay ka pa talaga. By the way, nakakulong na ang pinakamatindi mong karibal. Dad, makakausapin ko si Mommy. Sasabihin ko sa kanya na pakiusapan si Tito Giorgio. Yan ang huwag na huwag yung gagawin. Na makiusap kay Giorgio. Tingnan mo nga naman ang buka. Sikat na. Hindi pa. Kailangan pa niyang mas sumikat at mas makilala siya. Nag-usap na ba kayo ni Calvin? Oo. Sabi niya sa akin na hindi niya daw masusuklian ang pagmamahal ko sa kanya. Tingin ko, ikaw ang dahilan. Sel, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Uy! Paano ka? Ha? Sorry nagulat kasi ako sa tsura mo eh. Sobrang ganda mo. Ano ka ba? Huwag mo nga akong bulahin. Hindi kita binubola. Maganda ka na noon pero ngayon mas lalo kang gumanda. Belated happy birthday nga pala. Sorry hindi kita nabatin yung birthday mo. Okay lang yun. Oo nga pala, nagalitaan ko yung nangyari sa daddy mo. Kamusta na siya? Boss. Oh, Paulina. Gusto mo raw akong makausap? Bakit mo pinatupot si Carl? What are you talking about? Come on, Giorgio. Alam natin pareho na tayo lang ang makikinabang dyan. Ako para makuha ko ulit si Carl. At ikaw, para mailayin siya kay Natalia. Natawagin niyo na ba si Andres Villano? Yung lalaki sinasabi ko sa'yo? Siya makakapagpatunay na yan Giorgio Lustico ang may kalokohan. Bossy, huwag niyo ako tawanan dahil totoo yung sinasabi ko. Malaking tao binabangga mo, Marciano. Wala akong pakialam kung malaking taong binabangga ko. Siya dapat ang nakakulong dito, hindi ako! Matalino ka talaga, Paulina. Gagamitin ko ang pagkakakulong ni Carl para maibalago ko si Natalia sa buhay ko. If that happens, it's a win-win situation for both of us. Okay na siya. Papagaling na lang ng sugat. Calvin, nakausap ko si Danica kanina. Kamusta na kayo? Okay naman kami. Sige, mauna na ako. Nakakulong si Carl? Haven't you heard?
Hinuli siya ng mga pulis. But don't worry. Hindi ko hayaan mapunta si Natalia sa asawa mo. Binaril mo si Giorgio Lustico. Paano masabing inosente ka? Aksidente yun! Tinulak niya ako, kaya ako nakalabit yung gatilyo. Magtino ka dyan, ha? Para hindi ka masaktan, ha? Kaya! Siguraduhin mo lang na hindi papalpak yung plano mo yan. At hindi masasaktan si Carl. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa akin. Okay na raw po yung pinagagawa niyo kay Hernandez. Nakausap niya na si Melchor. Ash na raw daw po ang bahala kay Carl sa loob. Good. Bagong salta. Sa umpisa lang nakakainip at malungkot dito. So nagtagal-tagal, masasanay ka din. Wala naman akong balak magtagal dito, pare. Linya yan lahat tapos sa mga preso rito. Ang iba, inaabot na isang dekadang nakakulong. So, mapala si Melchor. Carl, pare. Welcome home, Hipag. You are the height of kabaduyan. Sana hindi ako mahawa dyan sa virus na yan. Nakakahawa daw yan eh. Hindi naman ako ganun kasama. Ayaw ko nang dagdagan yung sakit mo. Kasi pag kinuha ka ni Lord, magiging boring ang life ko. Don't worry. Pag may nangyari sa akin, babalikan kita rito. Mumultuhin kita. Oh, that's fine with me. Kasi pag nakuha ko na ang yaman ng mga Herrera, at that time, hindi ko mapapansin yung kaluluwa mo sa laking tuwa. Alam mo, dapat ikaw ang nagkasakit. Total, walang silbi naman ang buhay mo eh. Ingat, baka ka madapa. May chemo ka pa. I'm so happy to see you, Natalia. Kamusta ka, Giorgio? Okay na pakiramdam ko. Akala ko nga hindi mo na ako dadalawin eh. Mabuti naman at mabilis ang recovery mo. Giorgio, tungkol sa nangyari. Kung tungkol ito sa pagkakadukot kay Carl, paulit-ulitin ko sa'yo, wala akong kinalaman doon. Sumunod ako doon para iligtas ka. Pati na rin si Carl. May papakiusap sana ako sa'yo. Ano yun? Kung maaari sana, iurong mo na ang demanda laban kay Carl. Talaga bang wala na akong halaga sa'yo? Gusto mong palayain ko ang taong muntik na makapatay sa akin? Talaga bang naging manhid ka na kay Daddy? Muntik na siyang mamatay dahil sa'yo. Tapos ngayon harap-harapan mo siyang binabastos? Calvin, huminahon ka. Hintayin mo muna ako magpaliwanag. Calvin, calm down. Makakaalis ka na. Kahit ano pang pagmamakaawang gawin mo, hindi mo makukuha yung gusto mo. Parang malungkot po yung paborito kong lolo.
Nagpunta ka ba rito para ipagyabang niyang bago mong muka? Lolo naman. Siyempre dahil namimiss ko kayo, kaya nga ako dumaan dito. Huwag mo na nga akong bulahin. Mabuti pa umalis ka na. Bago pa ako mawalan ng respeto sa'yo. Parang hindi ka natutuwa. Kaya lang gumanda yung mukha mo eh. Tsaka ka pa nagsimangot. Isa lang naman ang pwede maging dahilan yan eh. Si Calvin, ano. Hindi ko naman maintindihan kung bakit pinag-aagawan ninyo ni Danny kaya ang lalaking yan eh. Yung isa, gustong-gustong pinipilit na magkabalikan sila. Ikaw naman ito, nagpagawa pa ng mukha. Para lang dyan sa lalaking yan. Lolo, hindi ko naman po ito pinagawa para kay Calvin. Naku! Para rin po sa sarili ko to. Para magkaroon ako ng confidence nga po ba yung tawag doon? Oo, sige. Nandiyan na yan eh. Sana lang sa hirap na dinaanan mo para gawin yan eh. Sana ikaw ang piliin yung Calvin na yan, imbis na yung isa. Maganda kapag nakangiti ka. Tulungan mo ako. Wala naman ako kasalanan eh. Hindi ako makulong. Kapag umingiti ka, kakaiba akong napapansin. Alam ko na, kapag umingiti ka, galing sa puso. Hindi mo ba dadalawin yung asawa mong nakakulong? Aba, dadalawin ko siya. And I'll make sure hindi niya kakalimutan ang pagdalaw ko ngayon. So si Giorgio pala talaga ang nagpa-kidnap kay Carl. Tapos si Carl ang nasa kalaboso ngayon. Na? Ano bang plano mo? Pababayaan mo ba siyang nakakulong doon? Hello, Adriana. Ang daddy to. Dad? I'm glad you called. Alam mo, gusto ko tang puntahan dyan, Dad eh. Kaya lang, I have a TV show to attend today. Hindi ko naman alam kung saan kita tatawagan. Dad, pasensya ka na. Hindi kita dyan madalaw. Kasi makakasama sa image ko na malaman ng ibang tao na nakakulong ang dad ko. Ang plano ko, ipabayaan si Giorgio na patakbuhin ang kanyang plano. Sana maganda ang idea niya. Eh, ano bang plano ng kumag na yun? Kirsty, wala pa dito yung sales report ng flawless products natin for this quarter.
Sige, pa-follow up ko na lang sa sales. Salamat. Kilala kita, Natalia. Sige na, ilabas mo na yan. Pinuntahan ko si Giorgio. Nakiusap ako sa kanya kung pwede iurong na yung kaso laban kay Carl. Hindi ko alam. Pero, ang importante lang sa akin, maikadena niya si Natalia para maitakbo ko na si Carl. Yun lang ang importante sa akin. Anyway, kamusta ka dyan, Dad? Okay naman ako dito. Nakakatulog ako na maayos. Ikaw, kamusta ka na? Mami mo, kamusta na? Well, she's doing fine. I think nasa clinic na siya ngayon. Ano sabi? Siyempre, hindi siya pumayag. Eh kung ako rin naman yung Natalia, hindi kita pagbibigyan siya sa hinihingi mo. Unang-una sa lahat, muntik na siyang mapatay ni Carl. At pangalawa, si Carl lang naman ang pinakamatindi niyang kaagaw sa'yo. Uy, kami naman! Uy, tama na yan! Kami na ito! Anak, sige. Marami pang nakapila dito sa telepono eh. Tatawag ako uli, ha? Okay, Dad. Bakit ang tagal mo? Malilate na tayo. Okay, let's go. Ginagawa ko lang naman ang lahat ng to para kay Adriana. Kaya ko nakikita siyang nag-aalala dahil sa daddy niya. Eh bakit hindi ka humingi ng tulong kay Calvin? Ginawa ko rin. Pero mas galit pa siya kaysa kay Giorgio. Ayaw niya makinig sa akin. Eh, paano? Kung pumalpak na naman ang plano ni Giorgio, eh, didamay ka na naman. Wala ka na magagawa dyan sa bagay na yan. Kapag pinilit mo pa, mas lalo lang makasama. Ang mabuti pa, palampasin mo na lang muna yung galit ni Calvin. Etos lang. Ito naman, seryoso naman masyado. Ang ibig ko lang sabihin po, dapat meron ka rin sariling diskarte. Talaga po, Lola? Pwede na kayong umuwi sa bahay? Nako, sobrang saya ko po. Mabubuo na po ang pamilya natin. Tsaka hindi ko na po kailangan bumisita dito araw-araw. Natitiyak mo ba? Kapag ako ay nakauwi na sa bahay natin, hindi ka nadadalaw dito? Po? Lola, ano pong ibig niyong sabihin? Sige na. Puntahan mo siya. Kausapin mo. Sabihin mo sa kanya ang lahat ng gusto mong sabihin. Ha? Yaya. Gusto kong palitan nyo lahat ng kurtina sa bahay. Especially dun sa kwarto ko, sa bedroom. Ha? Palitan nyo, palaban nyo. Another thing, I want you to vacuum the whole house. Vacuum it so well, ayoko makakita kahit konting alikabok. Linisan nyong maigi. Now tell the driver to get the car ready. Aalis ako. At pagbalik ko, gusto kong malinis na ang bahay. Lahat-lahat ng sulok, okay? Opo, ma'am. Ipapahanda ko na rin po agad ang kotse. Thank you.
Calvin, okay ka lang ba? Medyo masama lang yung gising ko. May problema ba? Alam mo, nararamdaman ko kapag may problema ka. Mas nakakagaan ng loob kapag sinare mo yan. Problema kasi ako sa daddy ko. Nakita ko kung gaano siya nasaktan. Sabihin ni tita na bawiin niya yung demanda sa taong bumaril sa kanya. Hindi ko mapigilan yung galit sa tita ko. Hindi naman may iwasan na magalit o malungkot kapag nakita mo nasasaktan ng mahal mo sa buhay. Pero siguro may valid reason din naman ang tita mo kung bakit niya nagawa yun. Natalia, tumawag nga pala si Attorney Lim. Okay. Pinaprocess na daw yung bail ni Carl. Mabuti naman. Pinoproblema ko rin yan. Natatahimik na si Adriana. At saka may in-email nga din daw pala siya sa'yo na updates sa kaso niyo ni Naomi laban kay Paulina. So, pakicheck na lang daw. Okay. Okay? Kung ano man yun, ayoko nang marinig. Mas mabuti siguro kung palipasin mo muna yung galit mo. Tsaka pag handa ka na, kausapin mo na tita mo. Namnamin mo na ng husto ang palasyo mo, Claudia. Dahil bukas na kalawa, mawawala na sa iyo ang corona. Hernandez, anong balita sa kulungan? Boss, natiglo yung isang donor natin. Kumanta raw si Marshall sa mga pulis. Sabi ni Melchor. Ano? Naareglo ba yung taong yun? Oo, boss. Inayos ko na to. Minutos nyo pa lang. Nga pala, nakita kami ni Giselle. Nagpareto ka siya ng mukha. Oo, nakita ko nga rin siya. Sala siyang gumanda, no? Nakapagkwentuhan ba kayo? Hindi. Nagmamadali kasi siya. May pinag-awayan ba kayo? Siguraduhin mo lang na hindi babaliktad yan, Hernandez. Dahil kung hindi, tiyak babaliktad ang sikmura mo sa pwede kong gawin sa'yo. Yes, boss. Babalitaan ko po kayo. Danica, nagpapasalamat ako na hanggang ngayon mahal mo pa rin ako. Naging masaya rin naman ako noon. Kaya lang, marami na nagbago. Yung panahon na lumipas. Meron na rin ako ibang mahal. Pupunta lang muna ako sa klinika. Ang gagawin na ako. Marciano, siya ba yung sinasabi mong witness mo sa illegal business ni Giorgio Lustico? Nga pala si Raul. Andres Eliana, pare. Pag kailangan mo tulong ko, punta mo lang ako. Opo. Siya nga po. Siya yung makakapagpatunay na si Giorgio Lustico meron illegal na ginagawa sa ospital niya. Nagbebenta po yun ng human organ tapos binebenta sa mga foreigner. Danica! Giselle!
nga pala. Si Stefano, kaibigan ko. Stefano, this is Danica. Oh my gosh. Stefano, Calvin's brother? Stepbrother. Wait, aren't you Calvin's ex? Mia. Oh, totoo ba yan? Sir, wala akong kinalaman dyan, sir. Yung hindi ko nga kilala tong tao to eh. Kahit pinapipilitan niyang nalalaman niya, hindi ko alam yun, sir. Wala akong kinalaman. Sira ulo ka! Ikaw nagsabi sa akin, di ba? Kahit yung pato mo pinagketa mo sa hospital, di ba? Ipasok niyo na yan! Bossing, hindi ako nagsisinungaling! Imbestigahan niyo yan! Manolo! Wow! Mabuti naman at natauhan ka. Matagal nang dapat mong ginawa yan. Thank God! Gagawin ko ito, pero hindi para sa'yo. Kaya huwag kang masyadong matuwa. Ang ginagawa mo dito? Hindi mo ba nakikita? Sinasama ko si Giselle. Calvin, pupuntahan lang namin si Lolo Rambo. Tara. Calvin, kung talagang mahal mo si Giselle, you should fight for her. Kahit noon pa man sa ating magkapatid, ako lang naman ang nagmamalasakit eh. Kahit noon pa, lagi mo lang akong binabaliwala. Huwag mo nga akong masyadong dramahan. Hindi lang naman ikaw ang napabayaan ko eh. Mas tinalikuran ko ang pamilya ko. Okay, so ngayon, this is your chance. At pwede mo silang harapin kahit anong oras mo gusto. Buhay ang papa. Ipaglalaban ko at papakita ko sa'yo how much you really mean to me. Kaya sana, Giselle, huwag mo akong pigilan na ligawan ka. Mahal na mahal kita, Carl. Kahit pinagtatabuyan mo. Gusto ko lang malaman kung talaga bang anak ko si Adriana. Bakit mo naman naitanong yan, Doktora? Ano na nangyari sa billboard? Yung mga kailangan para sa unveiling ng billboard, inaasikaso ko na. 3 days na lang, okay na lahat. May naisip lang kasi akong gimmick mo. Why don't we come up with a billboard para naman madrumbeat natin yung plano ng marketing? Ito bang sinasabi mong pati ako makikinakaw? Papatayin mo ang asawa ko? Hindi ako ang tipong lalaking pasalalang matatakot sa'yo. For your information, hindi si Adriana ang anak ni Carl at ni Natalia. Sino po niya? Sino ang tunay niya anak? Ipaliwanag mo sa akin kung paano nangyari yun. Pareho ang billboard natin doon kina Natalia. Ikaw ang dahilan kung bakit nakulong ang daddy mo. Ang tapang mong bata ka. Bakit ka nagpapanggap na anak ni Natalia? Marciano, laya ka na. Ano gusto mo mangyari sa akin? Nakalaya nga ako dito pero magpapabilanggo ako sa puso mo. Hirap na ako. Gusto ko sumuko na. Huwag po kayong sumuko. Meron po kayong kakampi, Ma'am Paulina. Ako. I'm going to give you an offer you cannot refuse. Bumalik ka sa akin, Natalia. Dahil kung hindi, sa hukay mo na lang, dadalawin si Carl, pati na rin ang tunay mong anak.